with Attorney Carlo Ibanez. Attorney, magandang umaga po. Welcome po dito sa Bombo Radio Rojas. Makakasama mo po ngayon si Bombo Saira. Good morning, Bombo Saira. Good morning sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Bombo Radio Rojas. Okay. So, kahapon, attorney, medyo naging mainit, may tensyon sa ika-15 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Para po sa inyo dahil paulit-ulit na question ng depensa, yung papel at kaalaman nitong testigo ng Commission on Audit. Para sa inyo, gaano ba kalakas yung argumentong ito ng depensa at masasabi ba natin na mas mabigat yung mga testimonya ng ating testigo? Yes, well, kasi yung unang-una, yung mga question on documents, yan nga dapat yung iniiwasan kasi nga in order ng Senate, 'di ba, na makipag-meeting ang defense dun sa prosecution para to iron out all the objections on the documents. Hindi nagawa to, kaya ito yung nangyayari ngayon, no? That's the problem. Now, with respect sa mga question on documents, yung question on authenticity nga, yun nga dapat nga pinag-usapan na yan para hindi na tumatagal ito. The prosecution, sabi nga ni Congressman Luistro, the prosecution is doing all it can para mapabilis ang proceedings. While the defense, hindi naman sila sumipot nung dapat mag-uusap tungkol sa mga documents. So, yan ang problema kaya tumatagal ang proceedings natin. Okay, so kahapon meron ding nagkaroon ng mainit na palitan between Attorney Lorna Capunan ng prosecution at Attorney Christine Ferrer ng depensa. Gusto po namin malaman, Attorney, sa isang impeachment proceedings, ano po ba yung limitasyon lang ng pagtatalo o pakikipagpalitan ng mga argumento between prosecution and the defense counsel na dapat is mas mag-focus sila kung ano yung dapat na pag-usapan? Okay. Una-una, ang nangyayari kasi kahapon, parang nababypass si Senate President, Senate Presiding Officer Chis Escudero, no? Ang arguments kasi in the Senate impeachment trial, hindi dapat confrontational. So, ibig sabihin, pag merong objection or pag merong mga sinasabi, dapat dadaan muna sa Senate Presiding Officer bago yung Senate Presiding Officer ang mag-rule tungkol doon. Ang nangyari kahapon, especially nung meron ng mga objections, nagtatalo na sila directly, no? Si Attorney Capunan said after the hearing, on an interview, sabi niya, she should have given more patience. Inamin naman niya na medyo nawalan siya ng patience. Kasi rin, kina-cut off kasi siya nung ni Attorney Ferrer. Kung napansin niyo, kina-cut off siya. Hindi pa tapos yung questions or yung objections niya, biglang nagsasalita na hindi naman dapat ganon. And yun nga, hindi dapat directly na sinasagot siya ng depensa or ng abogado ng depensa, dapat dumadaan sa Senate Presiding Officer. Okay. And if ever, attorney, na yung pagtatalo na ito ay hindi na tungkol sa substance of testimony, kung ninauwi na sa parang personal exchanges, meron ng mga side comments, mara ba itong maka-apekto sa ruling ng impeachment court? Well, unang-una, hindi dapat ganyan, no? Again, medyo na sa mga emotions yung mga abogado kahapon, nagdala sa mga emotions. Hindi dapat gano'n, no? Dapat tungkol lang sa merits. But whether or not it will affect the decision of the Senate, we have to believe that the senator judges are beyond these personal attacks. We have to believe na gusto natin isipin na these senator judges are they are not biased or they are very objective on the subject. So dapat yung mga personal attacks hindi nakaka-affect sa decision nila. Although yun nga, these matters which are not subject na lang hindi na subject nung impeachment merits, dapat hindi na nangyayari yan.